prophesied unto you, saying, The king of Babylon shall not come against you, nor against this land. Therefore hear now, I pray thee, O my Lord the King, let my supplication, I pray thee, be accepted before thee, that thou cause me not to return to the house of Jonathan the scribe, lest I die there. Sabay-sabay. Then Zedekiah the king commanded that they should commit Jeremiah into the court of the prison, and that they should give him daily a piece of bread out of the baker's street, until all the bread in the city were spent. Thus Jeremiah remained in the court. Let's pray, Lord. Nais namin sa iyong salita, Panginoon, sa inyong pagdala sa amin, sa mga blessing, Panginoon, pagsubok din, paggabay. I pray, ngayon po ay maintindihan namin, Panginoon, ang lesson namin, message yung salita sa 37 of Jeremiah. Makita namin example ni Jeremiah and others, Panginoon, yung masamang example din ng mga makita namin na yung dapat namin iwasan, Panginoon. At ngayon po ipag-ingatan niyo lagi. Maraming salamat sa mga balik, Panginoon. Ngayon po makita sa aming kalagitnaan ngayon mga natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Makapo na po. Good evening po sa lahat. Good evening po. Good evening. Title natin ngayon, review muna no, sa chapter 33. Alam niyo na, last na to. Quote natin, ready? Jeremiah 33:3. Call unto me and I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Kasi doon yun. So last week na natin, no? So yan po yung 33, Great and Mighty Things, title natin. Of course, magandang mga bagay. Mga bagay na hindi mo nga alam. Meron palang ganun. Pwede pala akong maging ganun kasaya, ba't miserable ako? Kahit, minsan, may tayong bagay, no? At kung baka mundo lang, mababaw po yan. Anong pangarap mo, Joshua? Pinakamatindi mong pangarap. Sabi ko na eh. Nice. Ano na? Ikaw, Trisha. Imagine nyo na. Review lang to. Ano man yung bahay, ano, sasakyan. Ang daming blessing. Wala yun. Ano nga lang yun. Pinagkakalungan dyan sa mga unbeliever yan. Kasikatan. Yung mga bagay na pwede at gusto nating pagkaloob sa atin na hindi mo alam. Pag nakamtan mo yun, ano ka? Hindi lang hayahay. Makamundo pa nga yung hayahay. Hindi ko alam sa spiritual, no? Pasalamat sa Diyos mo. Hindi may iyak ka. Tumatawa at the same time. Sobrang saya. Imagine nyo ba yan? Hindi. Hindi. Yun yan. Hindi mo imagine. Hindi mo alam eh. So, tumawag tayo sa kanya. And then, sa chapter 34 naman, ito po yung negative na naman, no? But afterward, they turned. So, mga backsliding yan. Covenant breaker, false repentance. Yun yung topic dun eh. So hindi maganda yun para sa mga nakinig sa Diyos ng una, and then, hindi na, no? Backslide. And then 35, obedience of the house of Rechab. Ayan, medyo madaling alalahanin, no? So, ano yan, basta isang pamilya na sumunod sa kay Rechab ka, no? Or kay Jonadab, no? Jonadab ba yan? So, sila ay pinuri ng Diyos, no? Kasi sila ay sumusunod sa kanilang ninuno, eh. May binagbawalan silang uminom ng ano, di ba? Wine, ano pa yan? Mas ayaw din nilang gumamit ng, basta sa tents lang sila. So again, not necessarily tama yun ha. Yung gamiting protection na ano. Pero ang point lang doon, yung tatay, lolo nila, sinunod nila. Bakit ang Diyos? Lalong dapat sundin, hindi sinusunod. So ginamit sila ng Diyos na lesson para sa buong Judah. Then, last week, maganda. Nakita niyo ba yung thumbnail?
Hindi tayo nanonood, 14 views. So, bira, no? The word that cannot be burned. Salita ng Diyos, sinunog. Andiyan pa rin. Pwede ba yun? Bulletproof. Fireproof. Hindi, nasunog man, inuulit eh. So, naging natin yung Bible talaga dyan. Kahit pasunugin mo, may copy na. Paano mo sunugin lahat? Good luck. Diba? So, loko-loko lang naman yung magdusunog ng salita ng Diyos eh. Pero kahit dito, actually kahit sa church, may mga idea minsan yung mga anak ng Diyos. Kahit hindi anak ng Diyos. Akala nila, pag pinabayaan nila yung salita ng Diyos, o yung church pala, akala nila hinto na. Yun nga kasi mababaw minsan yung karamihan eh. Akala mo nagmamalaki, no? Alala ko yung si Pastor Pada, may time na iniwanan siya, kalahati ng church na wala eh. So sobrang sakit na, sobrang hirap na. Ito ngayon, tuloy pa rin sila. Nasaan na yung mga naglumayas? Ewan natin. Yung iba, wala na sa church. So, sinong talo? So, hindi nang tatalunin ng Diyos, no? Ang church man, may pangako ang Panginoon dyan eh. So, lalo yung salita niya, hindi pwede sunugin mo man, andun pa rin. May copy na, may magpapatuloy. So, never na magkaroon ka, pero meron talaga mga ganang thought eh, no? Lalo pag umalis sa church ka, napaka-special mo. Special lang nga kayo, kaso hindi ganun ka-special. Amen? So, sa ganda, yun, sa Diyos ka lang naman nakikian eh. Pag-covenant. Talagang ayaw mo sa church na to, pwede naman sa iba, pero mas masaya ng prinsipyo kasi diyan kung sa katinanim, doon kapag papalain ng Diyos. Amen. Psalms 1, di ba? Anyway, this week, ito natin, medyo again ibang panahon na naman to. So, binigay sa atin yung timeline kung saan, kailan nangyari ito. So, title lang natin ngayon is tingnan ko, madodoble yung mga topic. Hindi talaga nadodoble, no? So, may dalawa lang na bagay na dito. Striking. Bigay ko muna sa inyo yung summary para kayo ay mamaya tuloy-tuloy tayo again as usual. So, Konaya. Sino si Konaya? Anak ni Jehoiakim. So, Jehoiakim yan. Maraming bansag yan. Maraming pangalan. Konaya, Jekonaya, Jehoiakim. Kim. As in nanay. So, ito na yung pumalit si Zedekiah. Ito yung uncle niya. Ito yung puppet kingdom. Okay? So, ang summary lang natin, yun nga, invade na sila. Kaso, medyo umatras, no? May panahon na umatras yung Chaldean, mga Babylonia, kasi umabante naman yung Egypt. Okay? So, kala nila, tagumpay na sila. Pero sabi ng Diyos, kala nyo lang yun. Okay? And then, later, yung pangalawang part dyan, yun nga yung si Jeremiah, yung pangalawang part, yung medyo umalis siya sa lugar na yun. Tapos hinuli pa siya. Hinuli siya, pinagbintangan siya na spy, or yun ang modern, natin yan, spy. Okay? Agent or traitor, yan. Traitor. Kakampi ka ng kalaban, yan. Hinuli siya, kinulong. Tapos, another na malaking part dyan, yung tinanong siya ni Zedekiah, no? Nag-send kay Zedekiah, nagtanong siya, no? So, pero hindi pa rin sila sumunod. Okay? Ayan, title natin ngayon, yung sinabi ni Jeremiah kay Zedekiah, yan, sa verse 19, "Where are now thy prophets?" Yun lang title natin. "Where are now thy prophets?" Nasa na yung mga propeta mo? Kasi kung naalala niyo, di ba, may kalaban si Jeremiah. Napakarami. Si Micaiah, ganun din. Pero si Jeremiah, may ganun din. Tapos inalis pa nga yung kanyang, di ba, pamatok. Sinira.
So mga prophets din yun, kaso mga false prophets pala. Kaya sila tinatanong Jeremiah, nasa na yung mga yun? Hindi sa hindi alam eh. Ibig sabihin, pag may mga sinabi ka tapos hindi pala totoo, napahiya ka, no? Kaya hinahanap, kala ko ba, ganyan. Ang ginagawa ni Jeremiah. Kaya subtitle natin, Confusion of the Hypocrites. For lack of a better term, hypocrites na lang, pero mga short-sighted, parang ganun yung gusto kong parating dito. Kukumpara natin yung mga pinagpapalagay ng ibang tao kontra sa plano ng Diyos. Amen? Makakadalay tayo dyan. Kasi nga, itong mga panahon na to, ang tao kasi pag kunwari, warningan mo, huwag ka mag-aral ngayon. Ganito mangyayari sa'yo. Hindi naman yan. Si Tito nga, ganyan. Si ganyan nga. Si Bill Gates nga, ganyan. So, hindi mo pa nakikita yung pwede mangyari siya at mangyayari sa'yo. So, medyo sa mayabang. Kaya ko yan. Galing ko eh. So, tingnan natin yan. Okay, so, isa natin, yun nga, si King Zedekiah, siya na nag-reign. Ito na. So, hindi bagong, no? So, si Zedekiah, tsaka yung mga kanya, mga servants, at basically lahat na, kasi ganun po yan, damay-damay yan, di ba? Kung ano yung leader, yung mga taong pinamumunuan niya, madalas ganun din. Makakampiyan siya, kasi nga, leader natin yan eh. So, hindi nakinig kay last week, di ba? Sinunog. Nung una, takot sila eh, kasi alam mo na, propeta si Jeremiah. At talagang familiar din naman sila doon. Sinasabi Jeremiah, alam nyo kahit anong pinapangaral sa atin dito, ito lang, parang alam mo na rin eh. Di ba? Si Joseph medyo na-miss tayo, pero in a way, hindi. Alam nyo na siguro, babalik pa ba ako doon? Ay, ito na nang maririnig ko eh. Wala namang bago dyan. Mayroon din, di ba bro? May pagkakapareho din, di ba? Diba? Na-miss mo ba kami? Nakikinig ka ba online? Di ka naman naglalike eh. Sabihin ko yan. So, yun. So, nakikinig nila. Nung una, natakot. Pero, di ba, last week, sinunog. No? Nung hari na yung nagpakita ng, sabihin nating defiance sa Diyos, sa salita ng Diyos sa likod ng Diyos, ayun na, nagsunuran na rin. Nung una, takot sila. Tapos, hindi, mas magaling yung hari natin. Ayan. So, sinunog. So, hindi sila sumunod sa Diyos ngayon. Hindi sila nakinig. Ay, nangyari. And Zedekiah king sent Jehukal, the son of Shelemiah, and Zephaniah, the son of Maaseiah, the priest of Jerusalem, saying, Pray now unto the Lord our God for us. Hindi niyo ba? Hindi sila nakinig. Tapos pag-pray mo ako, Pastor. Alam ko, hindi mangyayari sinabi mo, nangyari na nga. Ano? Nangyari, wag na lang. Ayaw ko magsabi ng sino. Nangyari. Kasi nakaka-relate kayo, di ba? Kung sino bang gusto mong example dito? Sino? Volunteer. Nangyari na lang si Peter na lang. Hindi pinagsasabihan natin, di ba? Mag-ayos ka ng trabaho, huwag kang ipagbarkada, yan. Nang loko-loko, yan. Eh, hindi nakinig. Tapos ngayon, Pastor, pwede ba pag-pray mo ako, Pastor? Sakit ng loob minsan ng mga si Pastor, laging ganyan kwento niyan eh. Kasi nga, yun experience mo, madalas. Nakwento ko na sa inyo yung, di ba, dating member doon sa Diadem na nagmukha ng kalansay daw. Binata pa, mukha ng matanda. Bakit? Nag-adik-adik. Pastor, pag-pray mo ako, mawala yung sakit ko. Sasabihin mo ko yung pastor. Parang hirap, di ba? Ito, ganun sila. Parang, di ba lang, naloloko ba to? Or, talagang alam din nila, no? Wala silang lalapitan eh. So, yun. Pray mo kami. Sabi ni Jeremiah came in and went out among the people. Ayun. Pinag-pray ba? Nalala niyo yung chapter natin din, sabi ng Panginoon kay Jeremiah, don't pray for them. Kaya mo na sila. May panahon po na ganun. Sana hindi umabot sa atin yung, pero ganun talaga. Minsan kasi may mga panahon, lalong hindi na kabataan eh. Batang Kristiyano man or what. Nainig mo, tinatanggap mo na yung pagpapalan, hindi mo pa alam, hindi mo na-appreciate. Alam niyo appreciate? Kaya minsan tinuturuan mag-thank you man lang. No? Hindi lahat libre. Or kahit libre pa yan, may nagbayad niyan. Amen?
So, sa Diyos lagi kaya tinuturuan tayo dito. Itong mga Hudyo dito, palibasa Hudyo nga, tigas ang ulo, yun. Hindi nakinig, ano ginawa Jeremiah? Inalisan niya. Problema, sinundan siya ng problema, no? Ang sabi diyan, mamaya na yan. Ay, dito pala. Ngayon, umalis lang siya, no? Sa 5, then Pharaoh's army came forth out of Egypt, and when the Chaldeans that besieged Jerusalem, yung sinasabi ko kanina, no? So, pinalibutan na yung Jerusalem para masakop. Ay, kinampihan sila ng Egypt. Medyo, natakot ngayon yung Chaldean. Hindi sinabi natakot. Basta umatras sila, no? Umalis sila, no? They departed from Jerusalem. Okay? So, ngayon, ito na yung sinasabi ko sa yung nearsightedness ng mga Hudyo, no? Then came the word of the Lord unto the prophet Jeremiah, saying, Thus saith the Lord. May basa nga po yung 7, ready go. Thus saith the Lord, the God of Israel, thus shall he say to the king of Judah, that sent you unto me to inquire of me, Behold, Pharaoh's army, which is come forth to help you, shall return to Egypt into their own Ano nangyari? So, tutulungan na sila. Kaso, sabi ng Diyos, babalik lang yan. So, anong sinasabi sa atin doon? Minsan may mga inaasahan tayo. Katulad niyan, nabagit ko na kanina. Iba sa atin, nag-iisip siguro ako, pag nakapagtrabaho lang ako, sige. Nakaalis lang ako, lumaki lang ako, matapos lang ako. Magmamalay ka kanino? Magulang mo? Hindi mo nga alam kung ano, kaya inalagay ka lang sa maayos eh. Kita mo na, kala mo Jeremiah, kala mo, sasakupin kami nito. Ngayon, wala na sila, di ba? Parang ganun eh. Ito, kakampi namin, Egypt. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong matuwa dyan. Babalik lang din yan, Tapos, hindi mo pwede parang tsa-tsa sila, di ba? So, maggastos po yan, So, bandang uli, babalik at babalik, kasi nga, pangako na ng Diyos yan, And the Chaldeans shall come again and fight against this city and take it and burn it with fire. Inuulit lang yung basically dati. So kaya ang gusto ko i-point dito, minsan may temporary reprieve ba? Wala na pala, nagalit yung nanay mo, di galit, pinalo ka. Iyak ka ngayon. Mamaya, tapos na. Wala na ulit, gagawa ulit ng kalokohan. Parang ganon. Hindi na ako papaluin siguro. Kasi, asarin ko lang to. Nagsasawa rin to. Inaisip nyo yun, di ba? Minsan parang ganun Hindi rin. Depende nga. Ganun ang inaisip nila. Pero sabi ng Diyos, babalik lang yan. At of course, mangyayari yung unang sinabi niya. Another point, sabi dito, Thus saith the Lord, deceive not yourselves. Kasi sabi ko kanina, minsan iniisip ko, kala mo yun na yun. Pag ganito yan, mapagod din yan, hindi na tayo sasakupin. Yan ay kaso pinangako ng Diyos sa kanila yung nasakupin sila paulit-ulit. Diba? So, ganun din sa atin. I-relate natin ito sa atin. Alam mo namang mali yung may ginagawa kong mali. Okay lang to, gina-justify. Niloloko mo yung sarili mo. Ang gusto kong pasok dito yung item title nga, Hindi lang hypocrisy or short-sightedness, dadagdag ko na lang. Alam mo yung short-sighted? Ano ka ba dyan Nearsighted, di ba yung sa lang Pag sinabi short-sighted, ibig sabihin nakikita mo lang hanggang kunwari, kalsada. Pag ganyan-ganyan yan, di ba? Kala mo, nagmamadali ka, di mo lang may kasalubong, o baka biglang may lubak. May nakikita ka lang, walang problema doon. Pero yun lang nakikita mo sa ngayon So, pero yung ibang, sabihin natin nga, naalala ko tayo sa biyahe natin sa Halhal kahit kabisado mo na yun Kahit malayo yun, alam ko, baka doon may traffic ngayong oras. Ganun. Kasi alam mo na. Nakita mo na ilang beses, pero yung iba kasi, nagmamadali, hindi pa alam. So, ganun din kayo mga sasabi ito, mga kabataan. Hindi lang kabataan basically lahat ng tao. So, ang akala nila, porque umatras, tapos na ang laban, tapos na ang sumpa, tapos na ang danger,
at yung threat sa kanilang existence, pero hindi. Ang di na kayo nakita, pinangako ng Diyos yun, mangyayari yun. So, ang ginagawa natin minsan, ayun, niloloko natin sarili natin. Ay, okay lang to. Okay lang. Hindi nga okay. Walang pinagsayang prinsipyo, mangyayari yun. Yung katamaran ka, okay lang to. Pakain na naman ako ni nanay pag ano ko eh. Maaawa rin sa akin yan. Sino dito hindi pinapakain minsan, pag pinarusahan kayo, hindi ka pinakain? Taas kamay. Wala. Minsan, naman gano'n. Napakain, maaawa rin sa akin yan. Di ba? Nagipaglokohan tayo sa sarili natin. You know, the Chaldeans shall surely depart. Hindi nga eh. For they shall not depart. Hindi kaya tatantanan. Move on tayo. For though he had smitten, ito medyo ano to intindihin nyo muna literal. Kahit daw, naglaban sila ng Babylon, tsaka Israel, naglaban daw. Kung sakali man marami kayo mapatay sa kanila. Yan yung sabi dito. No? At may nanatili man lang, mga sugatan na, no? Remain but wounded mga. Yet should they rise up every man in his hand and burn the city in fire. Ano sabihin nun? Imagine nyo na, natalo nyo sila in a way, parang halos. Pero sobrang talagang mangyayari yung mangyayari na pangako ng Diyos. Kahit sugatan na sila, susunugin pa rin yung, nakita nyo yun? So, exaggeration yan, obviously, yung number nila, kulang na kulang sila eh. Pero kung sakali lang, so again, sinasabi ng Diyos, sigurado mangyayari yan. Anong lesson sa atin dyan? Yun yan, kung ano man inisip nyo, si nanay ito, matapang lang to kasi, ano man inisip nyo? Ganun ba kayo? Hindi. Sa'yo na nakakaalam nun. So, huwag nyo lokohin sarili nyo. Ang nakikita mo lang, hanggang dito lang. Okay, sabi nga nila, sa mga bata daw, papunta ka pa lang, mabalik na ako. Huwag nyo sagutin ng ba't tayo nagkasulubong. Talinhaga nga, ibig sabihin, alam na, pagdaanan na namin yan. No? Kayo mayabang, nilalagay lang kayo sa maayos. Kaya sabi dyan, and came to pass that when the army of the Chaldeans was broken up from Jerusalem for fear of Pharaoh's army, then Jeremiah went forth out of Jerusalem to go into the land of Benjamin to separate. So, naulit Pansin nyo ba yun? So, inulit lang talaga kasi parang flashback yan minsan sa pelikula ganun, di ba? Nauna and then binalik yung scenario doon sa kaninang nangyari na. Dali sigurado ko lang. Hindi, na-advance ko pala yan. So, umalis si Jeremiah sa Jerusalem, punta siya sa Benjamin. Magkalapit lang po yan. Alam niyo sa mapa, no? Benjamin, magkatabi lang yan ng Judah, sa taas. Okay? So, umalis siya. Ayan din, kanina, yung umalis siya, di ba? Ayan, departed from Jerusalem. Okay. So, yun nga, parang tinuloy lang dito. So, Benjamin siya pumunta. At dito nga siya, sinalubong, nasa gate na siya, nakita siya ng kung sino man to, kung saan man nakakakuha information yan. Kaya siya daw yan yung falls away, ayan po yung nagtaksil. Okay? At kumampi sa kalaban, pwedeng spy, traidor, yan. So, pinagbintangan siya. So, paano natin nalaman na hindi totoo yung bintang? Kasi sinabi niya Sabi Jeremiah, it is false, I pull not away. So, another lesson po dito, pag maglilingkod ka sa Diyos, mapagbibintangan ka at nasakit nito. Biruin mo, mahal niya nga yung Judah, kaya nga siya nag-preach dun Kasi ikaw pang sasabihan ng traidor. Papahuli ka pa, sasaktan ka pa, kukulong ka pa. Ganyan tayo. Matuto tayo din sa prinsipyo na to, dapat tanggapin natin yung katotohanan na yan. Hindi maganda, hindi tama, pero yun ang reality. Feeling nila, sinasabi mo lang yung mali nila, kalabang ka na. Ang dalas niya, sinabi rin ni Paul yan. Kaya sabi ni Paul,
Galatians 3 yata, di ba? Am I become your enemy because I tell you the truth? Sinabi ko yung totoo kasi kalaban niyo ako. Ang dalas mangyari niyan. Naranasan ko yan. Naranasan niyo rin yan. Okay? So, yun ang gusto ko i-point out dito. Kailangan tanggapin mo yun. Gusto mo, sa utak mo na posible mangyari. Talaga nangyayari yan. Si Jesus nga, di ba? Alam niyo naman. Galit na galit sa kanya mga tao. Gusto lang silang niligtas at turuan. And then, yun na. Siya hinuli na. At pansinin dito, isang tao lang to. Alam niyo dyan nag-uumpisa minsan sa isang tao lang. Sinabihan ka ng ganyan, naniwala naman. Ang hirap nun. Nagdadahilan naman si Jeremiah dito, pero minsan pag naunahan ka, again, si Jesus wala siyang kasalanan eh. Peter and John, pinahuli sila. So wag niyong, minsan huwag tayong matakot. Ganun eh. Kasi kung nate-threaten itong mga to, alam niyo naman sinabi talaga ni Jeremiah, di ba? Yung mga nakaraan nating chapters. Matapang siya, may problema naman talaga spiritual yung mga Hudyo. Dahil ayaw nila i-give up yung kasalanan nila, kalaban na sila ng Diyos ngayon. Kalaban din sila ng lingkod ng Diyos. Dapat naiintindihan niyo yan. Kaya mamili ka na talaga kung kanina maglilingkod. Parang sihirap pala dyan. Bandang huli panalo ka naman. Mahirap din talaga. While doon tayo sa journey. Nakikinig? Kaya ayaw maglingkod kasi mahirap mahirap din di maglingkod. Wala kang proteksyon. Alam mo ba? Pag naranasan mo yung, bakit kaya ako, yung kwento natin ko na kay Peter kanina, ba't kaya ako napagtripan sa ano man yan? Sira buhay ko. Saka ka maghanap ngayon ng kampi. Sinong kakampi mo ngayon? Siyempre, kahit na paano, natanim ka na salita ng Diyos. Kala mo, kakampi mo yung mga kung sino-sino dyan. Mabait lang yan sa ngayon. Lagi sinasabi, target tayo niyan. Alam niyo ba yun? Nabanggit ko si Dea last time. Talagang tinitira siya eh. Kasi ramdam ng mga kalaban ng Diyos yung galawan natin. Naiinggit yan. Ikaw, masaya ka, sila miserable. Nako. Alam mo lang. Paano nga kung umalis ka sa flock? Alam niyo yung di ba? Registration sa flock. Umalis ka, akala mo matapang ka, ang dahil palang wolf dyan. Alam mo lang yun. So ito na. So anyway, tanggapin natin ang nangyayari. Si Jeremiah nga, tapat na lingkod ng Diyos, nangyayari pa siya. So bandang huli, galit na yung mga princess sa kanya. Mga opisyal yan, no? And then, ayun na, sinakta na agad, wala pang ebidensya. Sinapok na agad. At kinulong, put in prison the house of Jonathan the scribe. For they had made that the prison. So, natin ditong ano. So, alam ko nabanggit na rin ito sa ibang chapter eh. Ito yung lugar na talagang hindi ka nais-nais. Okay? Anyway, when Jeremiah was entered into the dungeon, yun na, dinescribe na dungeon. Alam niyo yung dungeon? Parang madilim na lugar. Naglalaro kayo ng dungeon and dungeon. Kasi pero talagang magaganda pa nga yun sa malaro eh. Lalaki nun eh, pag dungeon na hindi ano. Dungeon and into the cabins. And Jeremiah had remained there many days. Hindi sinabi kong ilan. Parang ano to ang tawag doon? Yung isolation. Kasi mag-isa ka lang. Nakakulong. Basta may tawag doon eh, yung mag-isa ka lang talaga, madilim pa. Parang gano'n, Bartolina. English, nakalimutan ko. Solitary confinement yan. Ngayon, naisip naman siya ni Zedekiah. Parang, hindi mo kami dati sinagot ha. Tinali siya doon. And then, sabi dyan, secretly. Medyo may preaching na tayong ganun, naalala ko eh. So, tinanong siya, pero secret. Ba't secret? Naalala niyo sino ba to? John. Si John 3.
Nicodemus wala. Isa kasi may John of Arimathea ba yan? Joseph pala yan, Joseph. Wala na sa New Testament. Anyway, parang si Nicodemus, secret. Ba't niya sige sikreto? Kasi nga, parang kayo din, kunwari. Ako ba, pag pumunta ako sa school niyo, malaki niyo ba ako? Ay, si pastor namin pala ito. Hindi natin alam, di ba? Ay, daw, isang artista daw, pastor na. Binabalita ng ABS-CBN, siyempre, malamang. Duda agad ako, di ba? Di tinignan ko yun, mga Pentecostal nga. So, pagmamalaki niyo ba ang Panginoon? Kasi di kaya, alam niyang prophet si Jeremiah, pero pag nalaman, sino nga ba yung pumunit? Yung ano niya, di ba? Kapatid niya yun si Jehoiakim. Last week. Okay? So, ang ano nila, hindi nga sila nakinig, matigas ang ulo, tapos magtatanong ka pa. Magtatanong ka ba sa sinabihan mo, mga nilait-lait mo? So, yung pride mo na lang, di mo gagawin yan, di ba? Tapang kayo, tapos kayo magtatanong. So, pero ganyan po ang kalakaran, mga lingkod ng Diyos, huwag kang magugulat. Itong mga unbeliever, ramdam nila yan. Tunay ka naglilingkod sa Diyos, sila hindi. So, yan ang prinsipyo doon. Okay? So, tinanong siya, pero secret. Kasi mapahiya sa mga princess niya May sinend daw. Later, siya yung mismo yung pupunta dyan. Okay? Nakalimutan ko ng chapter yun. Later. So, anong tatanong niya? Is there any word from the Lord? Anong balita? Kamusta? So, alam niyo itong mga minsan din, kala nila kasi ang Diyos ba bigla-bigla na lang magbabago? Ganun ba ang Diyos? Lalala ko tuloy sa Acts, ganun din si Paul. Kinulong siya, di ba? Si Felix, si Agrippa. At yung daragamo si Agrippa yon. Yung gusto niyang ano siya. Pag kinulong natin to, lalambot din to. At baka mag-bribe yan. Kasi nakita nila, daming kaibigan. Kahit mayroon si Paul, maraming kaibigan to Alam mo, ganyan yung mga trabaho na itong mga Sa kulungan, tingin nila dyan pera Kasi naranasan ko parang lagi pakiramdaman niya mga yun. Hindi ako nakulong actually. Bible study ako doon. Anyway, so yun. So ngayon, ano na? Anong balita? Ba't di mo pa narinig yung pinipreach ni Jeremiah dati? Di ba in public yun? Paulit-ulit tayo sa Temple of the Lord, sa gates, di ba? So alam nila, lalo hari. Ang hari po, sinabi rin niya sa Proverbs, isa yun sa mga talagang privilege niya or prerogative niya, inaalam niya lahat. Kasi magtatanong ka, anong balita? Meron bang balita dyan? Ano lagi magbabago pa ba yung ganun-ganun lang? No? Nakikita niyo ba yung prinsipyo dito? Yung mga taong short-sighted, yung gusto kong sabihin kanina. Tsaka mga hipokrito, akala mo, nagtatanong sa Diyos, akala mo na iniwala. In a way, oo, in a way, hindi. So in the first place, hindi niya hayaan to. Yung lingkod ng Diyos, gaganyanin. Kung tunay siyang, di ba, niniwala. Nakikita niyo yung conflict dito? Anong tuloy ko lang, is there any word from the Lord? And Jeremiah said, there is! Ayun naman pala So, for said he, thou shalt be delivered to the hand of the king of Babylon. Hindi na bago yun. Okay? So, walang bago. Wala ka naman binagong bago. Ngayon, kung nagbago si Zedekiah at Judah, pwede mabago yun. Nakita niyo yun? Yun ang pagkakaiba doon. Ang Diyos talagang maawain Amen? So, pero, pag tuloy-tuloy ka pa rin, yung ginagawa mo, di ka naman nagbago, di ka naman nakinig, asahan mo, ang Diyos, wala lang. Kasawa na parang yung mga paniniwala ng iba, yung mga nasa impyerno daw, after 1,000 years or something, maawa rin daw. Yung mga ganong katuran, parang tanga lang Pero may mga ganon. Minsan kasi nasa isip siguro natin yun Basta lalambot din niya kasi ibang pasto malambot na Hindi na masyadong stricto yan. Asa ka.
Moreover, Jeremiah said to Zedekiah, "What have I offended thee?" So, at this time, si Jeremiah, wala nang bago eh. Pero maganda Jeremiah, hindi niya binago yung message. Kasi yun talaga sabi ng Diyos eh. Alam mo, pwede mang bola dito si Jeremiah. Alam, mga lingkod ng Diyos, pansinin niyo yan. Yan ang conflict lagi. Parang pinapakiramdaman yung tao, ano nga gusto marinig nito? Baka magbigay ng malaki yan. Pag sinabi kong pogi siya, kahit hindi. Amen? Yun ang totoo. Jeremiah, hindi siya nagbago. Wala rin nagbago. Ngayon, pinaglaban niya na, tinanong niya na. No? Bakit ba ako dito? Ano mo ginawa ko sa inyo? Anong lesson doon? So, parang pinapalalim, pinapatotohanan sa atin na walang ginawa si Jeremiah at kahit wala ang ginawang mali, pwede kang makulong. Ilang lesson doon. Pwede kang makulong, huwag kang magduda na parang si Job nga, yung mga friends niya, sigurado akong may ginawa to, sigurado. Heroy mong binigyan siya ng Diyos ng sakit, namatay anak, sigurado. Hindi nga. So, huwag kayo, ang tawag nila dyan, siguradong, hindi. Tamang hinala. Ano na ba yan? Tamang hinala ka naman eh. Pang-asar lang eh. Pero sabihin nun, sa palagay mo, totoo, pero kala mo, totoo na. So, huwag tayong ganun ha, lalo na yung na-explain ko rin yan dati sa inyo. So, kaya, yun, wala naman siyang ginawa eh, pero siya ay nakulong. So, reality yan minsan sa paglilingkod sa Diyos. So, bakit ako nila? Anong kasalanan ko? Tapos tayo Ito na yung ating title. So, hindi naman sumagot si siguro gumaganti to, no? So, andun lang yung basta yan, andun yung thought na wala kang ginagawang masama, kinulong ka. Ginawa ba kita ng masama? May sinabi kang ganito, hindi. Yun ang sabi ng Diyos eh. Sabihin ko. Mga tao, may ginawa ba ako ng masama dyan? Si Jeremiah sa mga tao? Wala. Sa mga servant mo, wala rin. Hindi na sinagot dito, pero yun yung idea. Ngayon, hindi siya sinagot. Ngayon, ang tabi ni Jeremiah, hindi na papayag si Jeremiah na kasi alam niya, lingkod siya ng Diyos at sinabi niya, totoo. So ngayon, ito na yung title natin. Okay, basa niyo nga. Ready, go. Where are now your prophets, which prophesied unto you, saying, The king of Babylon shall not come against you, nor against this land. So, pinapaalala niya, narinig mo yung sinabi ko dati, di ba? Di ba? Sinabi ko na yan. Ngayon, minsan ayaw nating magganyan eh. Kunwari, sinabihan natin si Peter nga, mag-aral ka, di ba? Sarap maglaro eh. After 10 years, andun na yung problema, no? Si Peter ay, wag naman kumari lang. Peter, walang trabaho, walang magkagusto sa kanya. Tapos, naghihirap na. Ano sabi ni Pastor? Ayaw mo banatan na nga eh. So, naawa ka na eh. Pero minsan yung talaga sabi, kita mo na. Sabi ko sa'yo eh. So, sana huwag natin hintayin yung ganun. Amen. Hindi ako manghuhula. Alam ko yung prinsipyo nga kasi. Yun lang yung prinsipyo. Mangyayari yung kasi sinabi na at totoo yun. May pagkakaano yan eh. Pag ganito ginawa mo, ganito ang katapat niyan. Pag ganito ginawa mo, ganyan ang katapat niyan. Sumunod ka, blessing. Obey, blessing. Deuteronomy pa lang yan, di ba? And then, if you disobey, curse. So, yun kasimple yun. Para basta paghalo, di halo din. Kasi ang prinsipyo din sa Bible, pag nagtanim ka ng konti, malaki aanihin mo. So, kung may kasalanan ka maliit, may curse ka rin malaki. Nagsipag ka rin ng konti, may blessing din. So, gusto mo sabay, ba't di ka na lang doon sa blessing? Amen. Amen ba? Amen. At hindi kayo niniwala eh. Dito lang ako lagi. Anyway. Ayun, so, nasa na kayo ngayon? Naalala ko na naman tuloy. Nakalimutan yung pangalan pero saan nga ba yun? Sa Judges. Tama, sa Judges. Ang sinabi naman doon, where is thy mouth? Sabi doon kasi, lakas magsalita kanina nung kayo lang nag-uusap.
Si pastor, wala naman yan eh. Tatanungin mo yan, ganyan. Hindi lang si pastor. Ano sinasabi mo? Diba? Wala na. Dumating na yung kalaban nila. Kala mo, hindi na kalabanin na. So, ganun din to. Kaya, pwede po kayong maghanda. Dapat tayong maghanda. No? Kasi, kahit saang bagay, magkakaharap-harap tayo eh. Alam niyo ba yan? Pag may ginawa kayo, kunwari, ginawa mo na masama to, later magkikita rin kayo niyan. Ano mo na agad, makita mo na dapat kung gagawin ko ng masama to ngayon, later magkikita kami o pwede akong gantihan o pwedeng ang Diyos ang gumanti para sa Kanya. So ngayon pa lang, huwag ka na gawin yung masama hindi mo dapat gawin. Very basic, no? Ayun, so balik tayo sa mga panahon na si Jeremiah, preach ng preach. Ito gawin nyo, huwag nyo gawin to, itong gawin nyo. Sumunod kayo sa Diyos, iwanan yung Diyos-Diyosan. Okay? Ang dami nyo sinabi doon, pati yung mga Feast of the Lord. Sinabi rin doon. Hindi nyo ginagawa to, sabi nyo, gagawin nyo to, forever nyo itong dapat gagawin eh. Hindi nyo ginawa. Ang palagay nyo, paano nila, ba't hindi nila sinunod yung Diyos? Explore muna natin ito kasi patapos na tayo eh. Sinabi na ng Diyos, ba't ayaw sundin? Sige nga. Ano mga dahilan? Ha? Sige. Walang tiwala sa Diyos. Ano pa? Nang malaki, hindi mangyayari yan. Hindi kaya ng Diyos yun. Alala ko rin Titanic, di ba? Yung nasabi dun eh. Alam niyo yung kwento sa Titanic? Hindi kayang ilubog ng Diyos to. Sabi nung may-ari. Lubog. Ewan ko totoo rin yun. Pero yun daw eh. Ano ba? Walang takot. Kaya sa palagay nyo, saan nila nakuha yung tapang nila? Diyos yung nagsasalita, lingkod ng Diyos eh. Tunay na lingkod ng Diyos. Sa palagay nyo, saan kumukuha itong mga ito ng ano? Ito na, nakayo. Ha? Pride. Kaso sinasabi na ng Diyos, huwag niyong gagawin ito, yung gawin nyo. Sa history nila, alam naman nila yun eh. Tinulungan sila ng Diyos, kaya lang sila andun, dahil sa Diyos, lahat. Saan kumuha ng tapang itong mga ito na sumuway? Kahit sa ngayon, ba't ang tapang ng mga kulto? Sinasabi ko na sa inyo. Natatapang niya mga yan. Kala nila sila sa langit. Yung iba naman, Bible. Marami sila. At especially, may nagturo din kasi sa kanila. Yan ang labanan po dyan eh. Kahit wala sa totoo, ang tatapang din yung mga prophet sila eh. Iyayabang. Yung Catholic, dinadaan sa yan eh, sa bihis, di ba? Sa dami. May palatin-latin pa yan. Pakialam sa Latin mo, hindi ko maintindihan yan eh. Yun lang dapat, yung mga Pilipino nag-iisip na eh. Kasi hindi eh. Si Manalo naman, Tagalog naman, okay din sana. Kaso, ibang daming Bible eh. Si Soriano naman, ito, siya lang talaga. Nasa na siya ngayon, no? Paano yan? Alam niyo, pag hirap kalaban ng mga yan minsan, pero bandang muli, ano yung madalas nangyayari sa Bible? Yung prinsipyo, di ba? Kahit malakas kayo ngayon, o nasa na kayo ngayon. Di ba? Again, kahit sino dyan, hindi natin naatasan sa debate ang gusto natin, pero diskusyon. Sabi mo, wala kang yan yung mga bari, ikaw, mga pari namin, nag-aaral lang ilang Anong pinag-aaralan nyo? Yung tanong. Nakausap akong ganyan, philosophy hindi alam yung Bible. Ang inaaral nila yung sagot sa mga objections sa kanila. Okay, yun ang inaaral nila. Kaya sabihin niya, hindi naman sumasamba sa Diyos-Diyosan eh. Pinapunasan lang naman natin, niluluharan lang naman namin. Hindi namin sinasamba. Yun ang inaaral nila. Kaya pag dumating na ngayon yung isumpa, basically, kung natin niya, nagloko yung mga, si Lea Salong, yan talagang si Lea Salong. Ngayon, ang chismis kaya pala naghiwalay, daw. Hindi ako chismoso, nabasa ko lang.
Alam mo na yun eh, ba't ka hihiwalayan nun? Ha? Di ko alam, siguro dahil sa tibo nilang anak, di ko alam. Kaya ginugulpi daw, yun ang chismis ha, di ko alam. Talagang hiwalay kayo nun, di ba? Eh, yung mga taong yan, nasa kanila na lahat. Kasikatan, pera, sa palagay nyo, nag-iisip din yan. Nung nagka-leche-leche na yung buhay nila, kanino hihingi ng advice ngayon yan? Ay mabuti kung tunay na lingkod ng Diyos ang mapupuntahan yan. Ang Diyos magaling din eh. Alam nyo ba yon? Lagi sinasabi sa inyo, pag tinanggihan mo ang Diyos, ang dami niyang pwedeng gawin sa'yo. Hindi mo, babalik ako, mag-church ako, tanong saan ka pupunta. Kahit sa matinong Baptist Church, pareho rin marinig mo, ayaw mo nga doon. Magtsatsaga ka ngayon kung saan. Diba? Ganun lang yan eh. So, lalo ka mayayari ngayon doon. Kala mo, bumabangon ka na, lalo kay babaon doon kasi tigas ng ulo mo eh. Yun ang banat dito ni Jeremiah. Oh, nasa na ngayon yan? Nagkisabi sa'yo na hindi pupuntay dito. Kasi layo po ng lugar ng Babylon. At kung aralin niya, may YouTube channel na gano'n eh, binibilang niya economy ng war. Kasi hindi na papanoorin niya kung sa mga anime niya eh. Binibilang niya eh. Ganito ang ano nyo ng Roma, itong gastos niya, may kasama logistics yan. Iniisip-isip itong hindi pupunta dito yun, yun lang gagawin nila, pumunta nga. Nasa yabang nyo ngayon. Sinasabi ng propeta nyo, hindi mangyayari, nangyari ngayon. Amen? Yeah. Eh, kung idol ka ni Lea Salonga, hindi to, mahal na mahal to, ganda ng kanilang ano eh. Lalo yung kasal ni sino ba to? Naalala ko, sorry. Nakikita ko kasi, display nila eh. Si The Sunshine ko sa tayo, saka si Cesar Montano, di ba? Pinabalita pa yan eh. Ngayon, ano na sila ngayon? Di ko rin, nakikita ko lang. Wala na rin, kasi alam ko kung sino yung mga patol yun eh. Ngayon, Asa na yung in-advise sa inyo ni Lea Salonga na kahit ano daw, mahalin mo ang anak mo. Ganun pa eh. Sa kanya pa tayo kukuha ng advice. Pag nangyari na yun, saan ka ngayon? Nasa na yung mga pumeta na yan? Nakilala naman namin, 3 years na daw siya doon sa CCF. Ligtas ka na ba? Oo, kasi in-explain niya, hindi pa pala. Where is your prophet ngayon? Anong tinuro sa'yo nun? Ang daming likes nun, hindi ka pala ligtas. Anong say-say nun? Sige nga. Pwede natin banatan lahat ng false teacher dito eh. Si Soriano. Kala nila kasi pag andun sila, magagano niya, parang ang baptist na iba rin eh. Magpapalakpakan pa pag inasal ni Soriano yung debate, asaran yan eh. Sabi natin pumunta dito, tapos nakaharap natin, paano ka naligtas? Maririnig nila yung mga tamang tanong at tamang sagot. Ang tanong, again, hindi nyo maarasi kung hindi kayo sumasama eh. Paano yung mukha, paano magbabago? Na nung una andyan, alam ko sasabihin ko dito, tapos mamaya, hindi niya alam yung sasabihin, sinungaling na sa mukha mo. So yung isa na natanong ko, si Soriano, wala pa Soriano, kasi sila lang daw yung tunay. From the apostles, hanggang ngayon sila lang tunay. Nasan si Soriano? Nasan kayo nung wala pa Soriano? Sino yun? Nicolas Perez. Walang bago kay Nicolas Perez, sino? Yung mga apostol daw, paano nangyari yun? Marunong ka ba mag-date? Yung date, ilang libong taon yun, paano nangyari yun? So, gusto ko sabihin dito, mapapahiya ka. At hindi yung pahiya na gusto ko lang ipahiya, marirealize mo yun, mali pala ako. Pag naranasan niya, may inaaral ako yun, baka ito yung topic natin sa Sunday, yung tinatawag na cognitive dissonance. Ibig sabihin, parang takot ka na hindi ka komportable pag alam mo na yung paniniwalaan mo, dalawang bagay na magkukontahan. Di ba? Yung kadigtasan na lang, ibig mo, by faith alone, pero may kailangan gumawa ka sandali. Alam mo, faith alone. Nakakasunod kayo. So, ngayon, yun yung gusto kong bigyan ng diin dito eh.
Kaya never kayong mag-idol kahit Baptist preacher pa yan. Ang dami may idol kay Spurgeon. Pag tinira mo Spurgeon, galit na. Kahit, yun ang sinabi niya eh. Totoo ba yun? Si Billy Graham. Hindi naman yung sinabi yun eh. Pinakita mo ng recording. Anong hindi sinabi? Ano yan? AI. Wala, di pa uso AI nun. Si Villanueva. Yan, kaibigan kami yan eh. Ano si Villanueva? Praise the Lord. Si Villanueva sabi, ligtas daw si Kibuloy eh. So, paano yan? Patay. Oh. Kaya huwag nyo nga idolin kahit sinong pastor pa yan. Si Abante, no, marami rin ano yun. Loyalista yun. So, para hindi ka masabihan, where now is your prophet? Kaya ang Panginoon lang, ngayon, meron tayong sinusundan ng mga preacher din na salamat doon. Pero, huwag mo bibigay lahat doon. No? Lahat ng sabihin mo, totoo kasi, may sinabi siyang 100, narinig mo yung 90. Tama, sabihin natin tama yung 90. May sinabi ring mali. Paano yan? Hindi mali yun. Ibangga mo sa Bible, sinasabi ng Bible. Hindi yung 90% tama na siya. So, tama siguro siya sa bagay na rin na to. Ang dami rin ganyan among Baptist circles. Okay? So, ngayon, nasa na yung mga propeta sino nga ba ito? Zedekiah? Wala. Ibig sabihin, walang masabi. Kasi sabi nila, hindi pupunta ang Babylon, pumunta. Pahiya sila ngayon. Okay, so ano pa yung mga, mga pangarap mo sa buhay? Pag maka-graduate ako, programmer ako, ang laki na sweldo daw ng programmer. Ilang programmer ang walang trabaho? Sige nga, alam mo ba? Iba yun. Ang dami ko nga, kasabayan namin eh. Hindi makapasa ng kasi pinag-program eh. Tsaka pag kinakausap ka pa lang, alam mo yung mga pagpaliwanag di naintindihan eh. Or, pwede din naman, nakapagtrabaho ka ng 1 taon, 2 taon, inayawan mo kasi nakita mo yung hindi madali. Kapag mamalaki, amen? Ay, pag doktor, sigurado, yan hindi rin. Walang nakakasigurado. Si Dr. Fauci nga ngayon, hinahanting siya ngayon. So ngayon, ang dapat natin gawin? Therefore, hear now I pray thee, O my Lord, the King. Let my supplication. So, pansinin nyo dito, alam ni Jeremiah, wala na siyang magagawa para sa Judah. Kaya inano na lang niya yung sarili niya. Wala na kilalaman dito, pwede palayain mo na ako dito. So, salamat dito, binagbigyan naman siya, okay? Thy cause me not to return to the house of Jonathan the scribe. Kasi ayun nga po yung hindi ka nais-nais na lugar. Hindi nagkakamay sa naalala ko dito. Doon din yung pit. No? Doon talaga siya muntik mamatay. Okay? So ngayon, ang ginawa ni Zedekiah, the king commanded that he should commit Jeremiah into the court of the prison. Sinabing court, medyo malawak yan. Okay? Ang basketball court, alam niyo, di ba? So alam niyo sa temple, courts. Di ba? May inner court, may outer court. Sabi, medyo malawak. Nakakulong pa rin siya, pero still, kahit na, or, yan, at least, hindi na siya doon sa, yan. That they should give him a daily piece of bread. May pagkain pa siya. May ration pa, kaso isa lang. Nabubuhay ka ba ng piece of bread lang? Hindi kung ganun kalaki. So, blessing na rin. Kaya ang point na naman dito, salamat, di ba, binigyan siya ng pabor ng Diyos. Kahit paano, nakakulong pa rin siya. So, panalo na yun sa case niya. At least wala siya doon sa gipit na gipit siyang Sabi dito, may pagbabanta, until all the bread in the city were spent. Kasi darating nga talaga yun. Sabihin na parang binigyan siya ng allowance ng hari. Kasi mayaman yung hari. Kaso, pag inubos sila, wala rin. So, nangyari nga yan. Nakakain siya hanggang nasakop na lahat. Pinatay na yung karamihan. Pero later, siya naman ay makakalaya. Thus, so tapos na. Ang lesson natin, ang title ulit natin? Where? 18. 19. Where are now thy prophets? So sana wag nating maranasan yan. Mapapahiya tayo bandang huli. Kasi ito, sinabi ni nasan siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Nasaan na siya ngayon? Sinabi niya.
Nagtiwala ka dun. So, kaya tayo dapat magtiwala. Yung subtitle, Confusion of the Hypocrites. So, sino yung mga gusto kong sabihin ditong hypocrites tsaka mga short-sighted? Una, yung Judah. Di ba? Sabi na kayo, wala na yung kalaban natin. Di nila alam, babalik ulit yun. Zedekiah, ganun din. So, patanong-tanong pa siya kay Jeremiah, hindi naman siya sumunod sa Diyos na pinaglilingkuran ni Jeremiah. So, anong gusto niya? Magkaroon lang siya ng pabor na yung propeta, sabihan, okay ka, okay ka. Isang ganyan tayo minsan eh. Masabihan ka ng maayos. Gusto ko sabihan kayo lahat ng maayos, kaso sa Diyos tayo naglilingkod. Pag kailangan marinig mo, maririnig mo. So, huwag tayo short-sighted. Hindi niyo ba yun? Lahat ng ginagawa dito, pag sinermonan ka ngayon, para sa iyo in the long run. Para matuto ka and then later makakabuti sa iyo narinig mo kahit masakit ngayon. Ngayon lang yun eh. Parang yung lagi sinasabi sa Bible, prinsipyo sa Bible, pag pinalo ka, ano daw? Thou shalt smite him with a rod. Kami doon, and thou shalt save his soul from hell. Yung pala nakapagligtas. So, sino gusto maligtas dito? Hindi talinhagay. Ibig sabihin, madalas sa hindi. Kahit sa ipagtanong nyo, sino yung madalas na magalang, matinong bata? Yung hindi pinalo o yung mga gemprocs? Pinalo o hindi pinalo? Subukan nyo mag-survey. Yan, sa ano nyo, sa Facebook na, di ba? May magano na yan. Survey po. Sino dito ang pinalo? Nung bata pa. Sino yung hindi? Tapos ano mo yung, sa utak mo na lang, ano yung na-observe mo sa taong to? Ito yung mga pinalo, ito yung mga pinalo. Sino yung matitino dun? Madalas, yung mga pinalo, didisiplina. At madalas din, obviously may mga exemption dyan eh. At madalas, pag di pinapalo, madalas, ang loko-loko yan. Yun, nasa kulungan. Totoo yun. Sinurvey po sa US eh. Sinurvey dito. Sino dito yung, lahat yan, pinipila pa nila eh. Parang form, di ba? Kailan ka, ano ba yung tatay mo, iniwanan kami nung ako'y ganitong taon pa lang. Ayan. And then, iba naman, kailan ka natutong uminom? Ganyan, ganyan. Yung mga madalas, yung bata pa lang uminom, madalas, loko-loko yung tatay, iniwanan sila. Karamihan, again, di lagi. Pero, it's telling, di ba? Hindi lang correlation, yung talaga nagko-correlate. Madalas sa hindi. Ito napunta doon. Ito napunta doon. Pinapalo. Bago sa palo. Ayun, so pinapalo kayo, sinasabihan kayo para mapabuti kayo in the long run. Amen? Amen. Nakakapagod kayo mamalo, kaya yung ba hindi na mamalo eh. Pero kailangan, no? Naintindihan mo na ikaw nung bata, kaya pinalo ka. May naintindihan ka nung panahon na yun. Nung pinalo ka. Hindi ka na umulit, or at least na may natutunan ka na leksyon. Okay? Ayan, so mga short-sighted na hypocrites sa Zedekiah, hindi niya nalaman na lingkod pala ng Diyos yun. Kahit hari ka ngayon, pwede kang mawala dyan, mapatay, matalo. Yung mga Judah, yung mga princess niya, ganun din. Palibasa yun, yung hari ngayon, ang hari hindi laging tama. Sino pa? Ayun na pala, basically yun eh, Zedekiah, yung mga ano dito eh, mga characters dito. So, dapat natin gawin? Ayun, magtiwala tayo sa tunay na lingkod ng Diyos. Amen? And then, huwag tayong short-sighted. Tingnan mo lagi, bakit namin ginagawa to? Ba't itong ginagawa to? Bible, ano na naman tayo, di ba? Sa Sunday, meron tayo, ano? Alam nyo, ang tagal natin nagpahinga, di ba? By the way, basahin nyo, ha? Di pa nag-Bible. Memory chapter, ha? Ba't gano'n na naman, ha? Kasama, hindi, iba nadadagdagan, natuwa nga kay Peter, eh. Kahit na paano, may ginawang mabuti rin. Kaya pinapakot ko sa kanya rin, 2 chapter yun, malaba, tsaka magandang chapter yun. So kahit yan lang, may achievement ka na, ikaw dapat, inano mo yung Psalms 119 eh. So ako, yung talagang goal ko, buong Romans. Kahit bata pa ako, nga. Sobrang ganda nito, kapisyaduhin ko to. Siyempre ilang taon, hindi ako masyado na ano sa diet eh. Eh ngayon,
Pwede naman eh. Tapos nakita ko ibang church, nagagano na rin. Amen, di natin alam, baka tayong ginaya. Di natin alam. Okay yun, no? Yung magandang gayahan. Okay, short-sighted ba kayo? Wag. Tingnan nyo, lalo pag sinabi ng Diyos, yun na yun. Again, kung sila dito ay napatawad naman, no? Humingi ng tawad, ginawa, mapatawad naman sila. So yun lang, sana natuto tayo. Tanong? Okay, let's pray, Lord. Mga salamat po sa inyong salita. Panginoon, I pray na makunan mo. Kahit napakaisay ng verse ngayon, ang ilang events lang nangyari dito, Panginoon. Si Jeremiah, napagbintangan, nahuli. Nagtanong sa kanya, Panginoon, sekreto. Ito na pa yung mga prinsipyo dito, Lord. Especially yung bagay na nag-focus kayo, Panginoon, kung sino kayo minsan nagtitiwala. Sikat siya ngayon. Nagpapalagay namin na siya na yung tama lagi. So, nawa sa inyo kami magtanong sa inyong lingkod, sa tunay na lingkod ni Lord. Kahit pa yung mga lingkod niyo minsan ay binabaliwala, pinaparusahan pa nga minsan, pinapersecute. And I pray na ma-determine namin, Panginoon, yung mga tamang gawain at tamang dapat sundin, Panginoon. Of course, hindi naman sa inyong salita. Hindi naman naintindihan. Ang dami rin naman mga nag-follow, mga kaninong preacher din na nag-interpret ng salita. At hindi pa rin namin kung saan ilalagay at hindi maging mga fanatic pa rin ng kaninong tao. Alam po, Lord, gabayin niyo bawat isa ulit. Marami po mga prayer requests, mga mag-aaral, Panginoon. Bigyan niyo po, Lord, according sa inyong biyaya, Panginoon. Mag-aaral sila, anything. Maging mataas, Panginoon, ng pangarap nila sa buhay, especially sa paglilingkod din sa inyo. Hindi tayo makalimutan yun. Malaman namin exactly kung ano yung purpose ng buhay namin at gawin ito, Lord, yung kalooban, gawin at manatili. So, kailangan po, Lord, kayo po lagi po-provide sa aking pangailangan. Maraming salamat sa si Pastor Lito, maka-recover, Panginoon, tuloy-tuloy na. Then, mga activities pa namin this year, palahin mo po, Lord, kami natin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.